Simulan na po natin ang inyong health and wellness journey. Siyempre kasama ang Pinoy MD. Happy and healthy Saturday sa inyong lahat. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At mamaya, makakasama rin natin ang ating pinagkakatiwalang internist and health and wellness doctor para sagutin ang inyong mga ipapadala sa aming questions tungkol siyempre sa inyong kalusugan. Kaya abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD dahil basta usaping pangkalusugan, ito ang legit. Ngayong umaga sa Pinoy MD, katarata hindi lang daw kondisyon ng mga nakatatanda, kundi pati na rin ng mga bata. Gusto ko pong ipagamot ang aking mata kasi medyo masakit na po sa sa katawan ko yung mata ko. World Sight Day noong October 10, libreng katarata surgery isinagawa sa probinsya ng Apayao. Dati naman makakita ako kunti, pero ngayon malabo na, hindi ako na makakita. Ito bandang ganan, yung maitim natin na may parang tao, yun, may tuldak. NGO na Mending Faces mula pa sa Amerika, nagbigay naman ng libreng surgery para sa mga batang may cleft at lip palate. It's very rewarding, first of all. In the Philippines, there's a higher incidence of cleft lip and cleft palate. There's a lot of patients that don't get seen, don't have the money to have surgery. So as healthcare providers, we think it's important to be able to come down and to be able to help the children. We can have such a huge impact on the patients' lives for the rest of their lives. Mga impormasyong pangkalusugan na dapat ninyong malaman, abangan! I guess ito yung pinag-usapan. Ito yung when I showed everything, like my stretch marks here, my loose skin here, yung linea negra, yung nasa gitna ng tiyan na hindi nawawala. Ang singer at actress na si Geneva Cruz, nahuhusgahan din daw sa social media. Sabi ng ang itim ng singit, na parang, so parang sinagot ko lang, sabi ko, parang, it's called shadow. Sabi ko, pasensya ka na, I forgot to Photoshop it for your delight. I don't post pictures para sa kaligayahan lang ninyo. Pero ang fit and fab at proud mom, hindi raw aatras. Stretch marks at bilbil, meron din daw siya niyan. Ito naman yung, siyempre pag umupo ka, ayan din, mga imperfections, yung parang kala nyo, kayo lang may bilbil, di ba? Kasi ayoko rin isipin nila na just because celebrities kami, parang we're perfect. We're not it. At para sa mga nagsasabing hindi raw siya dapat magbikini sa kanyang edad, Ito yung pinaka-proud ako. May nagsabi na parang, nasa 40s ka na, ba't ka nagbibikini? Nakakahiya ang sagwa. Yan yung mga na parang sasabi ko, watch me. Alam mo yung ganun lang, na parang kung masaya ako sa bikini ko, hindi mo na ako nakakasakit. Leave me alone. sabi nga nila, if you have it, flaunt it. Hindi lang daw ang kanyang fit and fab body ang kanyang ipinagmamalaki. But as a proud mom, proud din daw siya sa kanyang mga bilbil, stretch marks, at loose skin. Yung intention ko dun, para ipagtanggol lang yung mga kaedad ko na nasa 40s, yung mga ina na may mga stretch marks, may mga loose skin na hindi maintindihan ng ibang mga tao. Mahigit 3 dekada na sa showbiz si Geneva. Kung tutuusin, sanay na raw siya sa panghuhusga ng iba. Aminado siyang nung una, natakot din daw siyang ipakita ang kanyang imperfections. Because sa 34 years ng career ko as a singer-actor, hindi naman talaga ako pala sagot sa mga personal na buhay ko. I never say anything, tatahimik lang ako and I let it die. Alam mo yun, a natural death. Kaya sa mga body positivity post, hinihikayat niya ang kapwa niya mga babae na ipagmalaki at mahalin ang kanilang katawan. Because this is something that I feel strongly for. Kailangan ng ibang mga babae ng, mag-explain para sa kanila. And yun yung naging talaga, motivation ko na magsalita yung kapwa mga babae ko.
Fitspiration din maituturing si Geneva. 2014 nang simulan niya ang kanyang fitness journey matapos ipanganak ang kanyang pangalawang anak na si London. Nagsilbi pa raw na coach ang kanyang panganay na si Heaven. Ine-level up na rin ni Geneva ang kanyang pagiging healthy. Ngayon kasi, may sinusunod na siyang regular workout, gaya ng pagtitreadmill, pagbubuhat ng weights at yoga. Pero importante rin daw na sabayan ito ng tamang pagkain. Ako kasi paniniwala ko ngayon, it's not really about the scales. It's about yung feeling mo sa katawan mo eh. Mas malakas ka ba? Ganun. Yung hindi ko pagpapalit yung sarili ko ngayon dun sa sarili ko ng 20s and 30s ko. Hindi lang fit body ang na-achieve ni Geneva sa kanyang workout. Malusog at malakas na rin daw ang kanyang katawan. Para kasi sa kanya, health is wealth. To each its own. Kung saan ka masaya, kung saan ka feeling mo, it's not about becoming thin. It's not about that. It's how to become healthy. 2021 nang mawala ang Mommy Marilyn ni Geneva dahil sa COVID-19. Dahil dito, mas lalo raw niyang pinahahalagahan ang kanyang kalusugan. When my mom passed away due to COVID, that's when I realized that life is short. Yung greatest talaga na yung pagiging mayaman natin, yung health talaga. Kasi kahit ganong karaming pera mo, kung napabayaan mo rin yung sarili mo, pero alagaan natin yung sarili natin because this is all we got ourselves. Marami mang nai-inspire, hindi pa rin daw nawawala ang mga negative comments tungkol sa kanya. Kung minsan, hindi naiiwasan ni Geneva na pumatol sa bashers. Hindi naman ako yung nagsasalita para lang mapuna ng iba na, ipe-praise ako. Hindi po ganun. It's more of like magsasalita lang po ako kapag talagang kinakailangan. And hopefully, maintindihan ng mga tao. Payo ni Geneva, mas mainam kung ang pagiging healthy sisimulan ng mas maaga. When I was in my 20s and 30s, I wasn't this confident. I wasn't this strong. Ngayon, mas strong ako physically, emotionally, mentally. And it comes with age. And yun yung amazing about getting older. So, kailangan natin maging self-aware because yung growth po ay nag-uumpisa talaga dito sa utak. And also, just because you are in your 40s or 50s, don't allow anyone to live your life for you. Your body, your choice, ika nga. Ang mga imperfections sa katawan, hindi dapat ikinahihiya. Dahil wala sa edad ang pagiging healthy. Basta ang goal, healthy mind and body. Samantala, narito muna ang ating internist and health and wellness doctor na si Doc Oyi para sagutin na ang ilang sa mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa aming Facebook page. Good morning, Doc! Good morning mga kapuso at good morning, Connie. Doc Oyi, first question for you. 1.5 months na raw siyang laging nahihilo na tila raw nakasakay sa bus ang pakiramdam. Ang findings daw sa kanya, Doc, ay BPPV o Benign Paroxysmal Positional Vertigo. Ang tanong, may exercise daw ba siyang pwedeng gawin? Pero nagsusuka pa rin daw siya at di gumagaan ang pakiramdam niya eh. Ano raw ba ang pwede niyang gawin kaya para dito? Ang tanong mula kay Ame Berman. Ami, siguro din mong vertigo lamang talaga yung cause niya na kasi marami ding sanhi ang hilo, no? So pero yung benign paroxysmal positional vertigo, isa sa pinaka-common na sanhi niyan is yung pag meron tayong tinatawag na parang calcium crystals, yun na nagko-cause ng hilo mo or yung vertigo. Yung exercise na ginagawa mo, ang paraan yun para ma-dislodge, no, or para ma-clear it up, no, yung calcium crystals na yon. Pero marami pang ibang sanhi niyan. Pero kadalasan ang vertigo or benign paroxysmal positional vertigo, tinatawag nilang idiopathic. Hindi talaga alam ang cause nito. No? So, pero marami ding iba pang dahilan bakit ka nahihilo, lalo na kung may kasama din itong nasusuka. No? So hindi ko alam kung ilang taon ka. Pero kung talagang persistent at hindi na umuubra yung exercise na tinuro sa'yo na gawin mo, then maganda yung hilo ay isang sintomas na hindi pinababayaan at mas maganda kung maa-assess ka ng doktor.
Ang malaparaisong ganda ng Apayao nanganganib ng hindi masilayan ng ilan nating kababayan. Dahil sa katarata. Welcome to Apayao! Ang Apayao na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon ang tinaguriang last ecological frontier of Cordillera Region. Siksik at nag-uumapaw sa natural wonders na perfect for relaxation and nature tripping. Pero ang malaparaisong ganda nito, nanganganib na hindi maaninag ng tubong Apayao na si Nanay Jamina. Hindi na raw kasi siya halos makakita dahil sa katarata. Dati nagsasaka ako, magtatanim ng palay. Tapos mag-harvest na kami, ititinda namin. Kwento ni Nanay Jamina, buong buhay niya inilaan niya sa pagsasaka para itaguyod ang kanyang pamilya. Hanggang noong 2021, bigla na lang daw lumabo ang kanyang paningin sa kaliwang mata. Nasinundan pa ng madalas na pananakit ng ulo. Dati naman makakita ako kunti, pero ngayon malabo na, hindi ako na makakita. Ito bandang kanan, yung maitim natin na may parang tao, yun, may tuldak, sabi yung pinsan ko eh. Dahil nga raw rito, hindi na magawa ni Nanay Jamina ang mga trabahong dati niyang ginagawa. Mahirapan ako maglinis ng loob ng bahay, magwalis, magugas. Yun, pinggan at mag-igib ako ng tubig. Magluluha kasi at ka makakati, yun, ginaganon ko po. Katandaan ang karaniwang dahilan ng katarata. Ang katarata ay isang disease or sakit sa mata na kung saan ang isang tao ay nakakaramdam ng blurring of vision or hindi maganda yung paningin. Pwede po ang pagtanda or as we age, we develop cataract. May pagkakataon sanang maoperahan noong 2021 si Nanay Jamina, pero hindi nila itinuloy dahil sa takot. Eh kasi maraming tao magsabi ng hindi na pwede na, matanda ka na, hindi mo makaya, sabi mga tao eh. Sa Pilipinas, isa sa pangunahing sakit sa mata ay ang katarata. Ayon sa opisyal na datos ng Provincial Health Office ng Apayao, 10% ng mga senior citizen ang may problema sa paningin. Mga kapuso, World Sight Day noong nakaraang Huwebes. Layon po nitong ipalaganap ang kahalagahan ng eye health para syempre maiwasan ang pagkabulag at iba pa na mga vision impairment. At dito nga po sa Pilipinas, isa ang katarata sa mga pangunahing kondisyon sa mata na nagiging sanhi ng pagkabulag ng mga Pilipino. Kaya naman, ang The Fred Hollows Foundation, katulong ang provincial government ng Apayao, ay nagsagawa ng vision screening sa mga barangay. Kaya si Nanay Jamina, hindi na nagpatumpik-tumpik pa at agad pumunta sa vision screening. Pa-check up ako dahil sa gustong-gusto ko na lang maopera ang mata ko. Good news nga raw ang hatid ng The Fred Hollows Foundation na isang organisasyong naglalayong wakasan ang avoidable blindness. Ang The Fred Hollows Foundation ay isang leading international NGO na nakapagbigay na ng sight restoring treatments at surgery sa mahigit 3 milyong pasyente sa buong mundo. 2014 nang simula ng The Fred Hollows Foundation ang kanilang medical missions dito sa Pilipinas. Ang The Fred Hollows Foundation ay 10 taon nang nagtatrabaho sa Pilipinas. Ngayon, sa ilalim ng Eye Health System Strengthening and Integration Project,
6 na probinsya ang kapartner ng Fred Hollows para palakasin ang eye health sector sa kanilang mga local government units. So isa lang yung Apayao dito. At sa pagkakataong ito, nakipagtulungan ang organisasyon sa lokal na pamahalaan ng Apayao para sa isang makabuluhang misyon na mabigyang pag-asa ang mga pasyenteng mayroong katarata. So kung sino yung mga client na sinusuportahan ng foundation, general public karamihan, pero mas nais namin na mabigyan ng eye health services yung mga tinatawag natin na indigent o yung mga mahihirap na walang kapasidad para mag-access ng eye health services kasi wala silang kakayahan o pera para bayaran ito. Pero hindi lang matatanda ang dumalo sa vision screening dahil ang 37 taong gulang na si Jacinto na diagnose ding mayroong katarata. Namula tapos parang may bato sa loob niya. Mga ilang araw po pumuti po yung sa gitna po ng mata ko dun sa mismong itim niya po. Dating magsasaka sa Apayao si Jacinto. Noong 2018, lumuwas siya ng Maynila at nagtrabaho bilang construction worker. Nagtataka po ako sa murang edad ko po na ito ay nagkaroon ako ng sakit na katarata. Marami po nagsasabi na mana-mana daw po ito. 2022 daw nang mapansin niyang lumalabo ang kanyang paningin. Yung kaliwang mata ko po napuputi na lang po yung nakikita niya, blurred na po siya. Wala na pong ibang liwanag lang po. Nakikita ng itong isang mata ko, yung may katarata po. Hinala ni Jacinto, nakuha niya ito sa kanyang trabaho sa construction. Hindi raw kasi siya nagsusuot ng safety glasses, kaya madalas na sumasakit at nagluluha ang kanyang kaliwang mata. Pero nung mga medyo matagal-dagal na po, lumaki ng sobra po yung puti niya. Kaya yun, medyo nag-alala na po ako. Some of our patients na nakikita po namin, meron po silang mga comorbid conditions gaya ng diabetes and other non-communicable diseases. Others, may mga history of trauma related to work, which also contributes to other diseases of the eye other than cataract po. Dahil hirap din sa buhay, ay ipinagpaliban niya rin ang pagpapatingin sa doktor. At bumalik sa Apayao noong kasagsagan ng pandemya. Medyo kinabahan rin po ako. Pero ang kala ko rin mawawala din po siya. Yung parang yung mga simpleng sakit lang po na dumapo sa aking mata. Taong 2020, nang mabalitaan nga raw niya ang libreng cataract operation, hindi raw siya nagpahuli pa. Nalaman ko po yung libreng operasyon tungkol sa mata po. Yung dito sa BHW po namin at may schedule silang binigay po na magpa-check up kung may problema ka sa mata. Kaya naman sa vision screening na isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Apayao, katuwang ang The Fred Hollows Foundation. Present sina Nanay Jemina at Jacinto. Gusto na magpo-opera na ngayon para makakita ako, mahirapan ako sa trabaho ko, hindi ako makatulong ng trabaho ko sa mga anak ko. Pumunta na po ako agad-agad. Nakipila po ako dun sa Far North po para makuha agad yung pangalan ko. Sa vision screening, sinusuri ang mga mata ng pasyente para malaman kung gaano kalala ang katarata at kung maaari ba silang sumailalim sa operasyon. From Barangay Health Station, pupunta sa Rural Health Unit. At si Rural Health Unit naman, i-assess ulit yung pasyente para ma-refer yung isang pasyente sa ating mga hospital na kung saan meron po ang optometrist or ophthalmologist. Very lucky po kami to have the Fred Hollows Foundation who have assisted us actually starting to institutionalize the eye program in Apayao. Especially, they gave the equipment for our referral hospital. Matapos ang pagsusuri, sina Nanay Jemina at Jacinto parehong nakapasa sa vision screening. Kaya ang operasyon agad nang inischedule. Ano ang resulta ng operasyon ni Nanay Jemina at Jacinto?
Abangan mamaya! Back to you, Doc Oyi, for our next Facebook question. May sakit daw siya sa baga at tapos na ang gamutan. Ang problema, umuubo pa rin daw siya at kumakati pa rin ang kanyang lalamunan. Ang tanong na yan mula naman kay Patenyo Cecil. Cecil, kung yung sakit mo sa baga is yung tuberculosis at tapos na ang gamutan, hindi lang naman TB ang dahilan ng matagal na pag-uubo, no? So, meron din tayong tinatawag na cough variant asthma or so minsan yung tinatawag nating allergic cough, no? Pwede din yun, no? Kung yun ang mga sanhi, dapat alamin natin kung ano ang allergen o nagdudulot kung bakit nagkakaroon ng sobrang pangangati sa iyong lalamunan, kung kaya ka umuubo, no? So kasi alam mo ang ating lalamunan, meron din tayong tinatawag na immune system diyan, no? So kung meron itong na-perceive na allergen or anything na danger, mag-activate siya na mag-release ng mga mediators tulad ng mga chemical mediators na magdudulot ng pangangati. Kasi ang pag-ubo ay isang defensive mechanism ng ating katawan, lalo na doon sa mga gustong pumasok sa ating baga, no? So kaya ka umuubo. So alamin natin kung may nagtitrigger ba nitong pagmatagalan mong ubo at baka hindi na ito konektado doon sa actual na sakit mo sa baga. Sa usaping pangkalusugan, dapat laging updated ka. Kaya naman, pasadahan na po natin ang mga latest health updates. Breast Cancer Awareness Month ngayong Oktubre. Ayon sa World Health Organization, isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na breast cancer incidence sa Asia. At ang organisasyong Mending Faces nagbigay ng libreng operasyon para sa mga kababayan nating may cleft lip at palate. Pasadahan natin ang lahat ng yan sa Pinoy MD Latest Health Update. Sa ospital ng Binyan, Laguna, libreng operasyon para sa mga batang may cleft lip at cleft palate ang maagang handog ng non-profit organization na Mending Faces mula sa Estados Unidos. It's very rewarding, first of all. In the Philippines, there's a higher incidence of cleft lip and cleft palate. There's a lot of patients that don't get seen, don't have the money to have surgery. So as healthcare providers, we think it's important to be able to come down and to be able to help the children. We can have such a huge impact on the patients' lives for the rest of their lives. Ayon sa plastic surgeon ng Mending Faces na si Doc Jeff Swale, hereditary o namamana ang pagkakaroon ng cleft lip at palate. Some members of the family will get it. Much of it is due to genetics, a combination of the genes, and some of it is environmental as well. Ang solusyon daw sa ganitong kalagayan, surgery. Here in the clinic, we're going to take a look at them. Basically, we want them to be physically able to recover from the surgery. For instance, with a cleft lip, we can repair them at a few months of age. Unfortunately, we're a little more conservative here because with the anesthesia, we want to be completely comfortable that they can handle the anesthesia. Ayon kay Farah Asherto, isa sa mga partner ng Mending Faces, kailangang dumaan sa pagsusuri ang sino mang sasailalim sa operasyon. Hindi lahat qualified or pwedeng maoperahan. So, kailangan magpa-laboratory test muna sila. We requested them to have fecalysis, urinalysis, blood test so that we know if kaya ba ng pangangatawan nila or are they healthy enough to go through the operation. Isa nga si Maisel Casin na bumiyahe pa mula sa Quezon Province. Sa mga nagbabaka sakaling makapasa sa screening ang kanyang 6 na taong gulang na apo na si Kendred. Pag dumating yung time na talagang makapasa tayo sa final screening, tapos okay na ang lahat, naiiyak ako. Sana ay lumaki kang mabait na bata. Dahil promise ko po sa kanya simula nang lumabas siya, talagang sinabi ko sa sarili ko na tutulungan kasi hanggang sa mapaayos yung muka, kanyang bibig para mabuhay siya ng normal. Makaya niyang sumabay sa pangkaraniwang bata. Yung hindi siya mabubuli, hindi siya maaapi. Nakapasa si Kendred sa medical screening para siya ay operahan. At kinabukasan nga, sumailalim siya sa operasyon. At pagkatapos ng operasyon, heto na si Kendred. At ang kanyang lola, nagpasalamat sa libreng operasyon. National Breast Cancer Awareness Month ngayong Oktubre.
Layon po nitong makapagbigay kaalaman tungkol sa breast cancer. Kaya mga kapuso, mag-self-examine na tayo o kaya'y magpakonsulta para siguradong ligtas tayo mula sa sakit na ito. Iminumungkahi ng Department of Health o DOH na gawin ng mga kababaihan ang BSE o Breast Self-Examination pagtungtong sa edad na 20. Unang suriin ang anyo ng inyong suso. Kung ito ay may kakaibang itsura, habang nakatayo, ilagay ang mga kamay sa baywang at ipwesto paharap ang mga braso. Tingnan kung nagkaroon ng pagbabago sa anyo ng dibdib at kung pumaloob ang inyong nipple. Tsaka pisilin ito at inspeksyonin kung may lumalabas na likido. Pangalawa, suriin ang kilikili habang nakataas ng bahagya ang braso kung may makapang bukol o lumps. Pangatlo, habang nakahiga, salatin mula sa kilikili pababa sa inyong dibdib. Kung may kakaibang nakapa, agad na magpakonsulta. Dahil pagdating sa breast cancer, early detection is key. At yan ang ating latest health updates ngayong linggo. Laging tandaan mga kapuso, basta usaping pangkalusugan, dapat updated ka. Samantala, back to our Facebook question for you, Doc Oyi from Neri Ann Adriatico Aguilar. Na-diagnose daw siya ng chronic myeloid leukemia na nainuman niya na naman daw ng gamot, no? Ang tanong niya, normal ba daw na pumuputi ang mukha niya? Neri, nako sorry, no? At talagang itong karamdaman na ito ay talagang mabigat. Ngunit yung imatinib kasi, yan ay isang klase ng chemotherapy. Isa sa side effect niyan is talagang yung hypopigmentation o kaya namumuti ang iyong balat, no? Kasi ini-inhibit nito yung tinatawag nating melanin, no? So yung melanocytes kung saan siyang nagpo-produce ng melanin. Kaya habang naggagamutan ka nito, nai-inhibit ito kaya nawawala ang kulay ng ating balat kaya namumuti ka, no? So ngunit hindi naman tuloy-tuloy ang gamutan mo. Hopefully pagka tumigil na yung epekto or side effect nitong imatinib ay bumalik na rin yung dating kulay ng iyong balat. Sa unang pagkakataon, sina Nanay Gemina at Jacinto papasok na sa surgery room para sa libreng operasyon. Kasabay nito ay ang kanyang pag-asa na muling makakita. Gusto ko pong ipagamot ang aking mata kasi medyo masakit na po sa sa katawan ko yung mata ko po. Medyo may hilo-hilo at sumasakit yung ulo. Saka parang nakakabawa siya ng mga trabaho po. Gusto na magpo-opera na ngayon para makakita ako, mahirapan ako sa trabaho ko, hindi ako makatulong ng trabaho ko sa mga anak ko. Matapos makapasa sa vision screening at magkaroon ng medical clearance, isa sa ilalim na sila sa operasyon. Sa lahat naman ng surgery may tinatawag na clearance. We need to make sure na okay yung katawan niya, wala siyang ibang sakit sa puso, sa baga. Gising naman yung mga pasyente, so meron lang tayong mga pinapatak na anesthesia para hindi nila masyado maramdaman yung gagawin na procedure sa kanila. Sa ilalim sa tinatawag na extracapsular cataract extraction ang dalawa. Gumawa tayo ng maliit na hiwa sa mata niya, may kinabit tayo mga anesthesia ulit, tsaka konting gamot sa mata niya. Tinanggal natin yung lente, tapos ikinabit yung lente, nilinis yung mata, tapos naggawa tayo ng ilang tahi para ma-make sure na hindi lalabas yung content ng mata niya. Posible raw na tumagal ng 45 minuto hanggang 1 oras ang operasyon, depende sa kaso ng pasyente. At ang presyo ng ganitong operasyon, nakapanlalaki rin ng mata. Nag-a-average kasi, lalo sa akin sa phacoemulsification, magre-range siya ng mga 15 to 20,000. Mabuti na lang at libre itong makukuha ni Nanay Gemina at Jacinto. Maging matagumpay kaya ang operasyong ito para sa kanila? Abangan yan mamaya. Ayon sa Philippine Eye Research Institute o PERI, nasa mahigit 1 milyong Pilipino ang may visual impairment na katarata. Pero mga kapuso, mabuti na lang at nakapaloob ang cataract surgery sa Universal Healthcare Law ng PhilHealth na naglalayong matulungan ang mga Pilipinong may katarata. May paalala naman ang ating mga doktor. Huwag mahiyang lumapit sa mga eksperto para mabigyang linaw ang ating mga katanungan. Isa sa mga dapat na pagtuunan ng pansin talaga, patient education. Kasi madami pa din ditong naniniwala sa, halimbawa na aksidente yung mata, lalagyan ng gatas yung mata,
Yung iba naman natatakot magpa-check up, pas naniniwala pa din sa mga albularyo o sa mga naririnig lang nila o napapanood nila. Ayon pa kay Doc Bacani, ophthalmologist mula sa Apayao, malaki raw ang tsansa na magkaroon ng katarata habang nagkakaedad. Pero posible naman daw itong maiwasan habang bata. Dun sa mga batang populasyon, yung mga nagtatrabaho, dun sa traumatic cataract, I would advise na walang maliit o malaking trabaho, they should wear their goggles, their protective goggles, para kahit paano maproteksyonan yung mata nila para maiwasan natin yung mga aksidente sa mata at magkaroon sila ng mga tinatawag na traumatic cataract. Pag-iwas din sa sigarilyo, dahil yung sigarilyo dahil nakakabilis nga sa pagtanda rin yan, so para mas maiwasan lang natin yung mabilis o maagang pag-develop ng cataract. At sa mga may mga pasyenteng may mga diabetes o lahi ng diabetes, maganda mabigyan din nila ng tamang pag-aksyon o pag-sangguni doon sa mga tamang doktor. Posible rin daw magdulot ng katarata ang matagal na pagbibilad sa araw. Nakaka-contribute po yung matagal na exposure sa araw dahil natutulungan din yung pag-edad ng lente. Kaya isa rin yan sa mga ina-advise namin sa mga pasyenteng exposed sa araw, mga magsasaka, mangingisda na laging magsuot ng shades or magsombrero para maiwasan lang yung mataas na exposure sa direktang exposure sa araw. Higit sa lahat, talasa ng mga mata laban sa mga peking gamot para sa katarata. Iba pa din yung makakapagpa-check up ka at makakakonsulta ka sa mga tamang tao, mga doktor at yung mga tao sa hospital dahil mas magagabayan kanila. Nakakatakot dahil ang dami pwede talagang lumabas sa mga social media. Sa ngayon kasi, as we speak, wala pang naimbentong gamot na pagka pinatak, mawawala yung katarata o pagka may sinot kang salamin, mawawala yung katarata. Samantala, matapos sumailalim ni na Lola Nanay Jamina at Jacinto sa halos 1 oras na operasyon, naging matagumpay ang pagtatanggal ng katarata sa kanilang mata. Si Jacinto, Dati po nakikita nyo yan? Wala po. Ayos, congrats sir. Kasi parang ano lang, parang kay San Pedro lang dati. at si Nanay Janina, Daytoy. Daytoy. Pagka ganyang extracapsular cataract extraction, siguro para mas ma-appreciate nila yung surgery, mga 2 to 3 weeks. Pero pagka yung mga phacoemulsification, siguro mga 1 week, mas mapapansin nila. Minsan kahit after the surgery, pwede na nilang mapansin yung difference ng paningin nila. Magandang batting rate natin, mga 80-90% okay ang mga pasyente. dalawa lang sila sa marami pang kababayan natin na nabigyan ng pagkakataon na muling masilayan ang kanilang mga mahal sa buhay at ang ganda ng paligid. Sabi nga, kapag nakita mo na ang tunay na ganda ng iyong paligid, hindi mo na raw gugustuhin pang pumikit. Kaya mga kapuso, pangalagaan ang ating mga mata. Maging mulat sa payo ng mga doktor para maiwasan ang katarata habang maaga. And for our next and last question, Doc, for you. Tanong mula kay Linlin Bondal, ano raw ba, Doc, ang bawal at hindi bawal sa may thyroid problem? Linlin, anong klaseng thyroid problem? Kasi madaming thyroid problem. Is it hypothyroidism? Is it hyperthyroidism? No? So, pero ang sasabihin ko na lang sa iyo, may mga sustansya or nutrients na makakatulong para maging maganda ang produksyon ng thyroid hormone or ng iyong thyroid gland, no? Para maging balanse ang produksyon ng thyroid hormone mo. Tulad ng mga amino acids, no, importante yan, or galing sa protina. O mga B vitamins, particularly yung B1, B3, and B5 vitamins, importante yan. Of course, yung mga minerals, napakahalaga nito. Yung zinc at saka selenium, no? Kailangan yan ng ating thyroid gland para makaproduce ito ng thyroid hormone na kailangan din ng ating sistema, ng ating katawan. Thank you so very much, Doc Oy, sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapuso. Siyempre, ang panawagan natin, ipadala nyo lamang ang inyong mga Facebook questions para sa susunod na linggo, yan naman ang aming mabasa.
Samantala, nakaisang oras na naman po tayo ng masaya at makabuluhang kwentuhang pangkalusugan. Till next Saturday, 6 to 7 a.m. Siyempre, makakasama niyo pa rin po ako, ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season, na laging nagpapaalala. Iisa lamang po ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po si Doc Oyi, ang inyong health and wellness doctor. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan ang laging number 1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.